Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 32 ng Failure Frame, Became the Strongest and Annihilated Everything with Low-Level Spells. At kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat sa isang laban na may mataas na panganib. Sina Mimori at Eve ay nasa gitna ng isang matinding sagupaan laban sa mga puwersa ni Duke Zuan. Habang tumitindi ang tensyon, kumukuha ng pamumuno si Mimori, alam na nakasalalay sa kanya ang buhay ng kanyang mga kasama. Tumitindi ang labanan ng magboluntaryo si Eve na maging pain upang maakit ang kanilang mga kalaban at bigyan si Mimori ng pagkakataong umatake. Binalaan ni Eve si Mimori tungkol kay Costello, ang kapitan ng pribadong hukbo ng Duke, na kilalang isa sa pinakamalakas na mandirigma sa Monroy, pangalawa lamang sa maalamat na Dragon Slayer. Sa kabila ng masamang reputasyon ni Costello, nanatiling kalmado si Mimori, tiwala sa kanilang kakayahang talunin siya, habang papalapit ang unang hukbo ng mga tauhan ng Duke. Naghahanda sina Mimori at Eve upang durugin sila bago pa sila paligiran. Samantala, sa ibang eksena, hinihikayat ni Liz si Seras na iwan siya at tulungan si Touka, na uunawaan na magiging pabigat lamang siya sa darating na labanan. Gayunpaman, pinapalakas ni Seras ang loob ni Liz, ipinapahayag ang kanyang tiwala sa lakas ng kanilang mga kasama at ang kanyang pangako na protektahan siya. Sa gitna ng init ng labanan, pinakawalan ni Mimori ang isang serye ng mga nakakapanghinang spell, paralyze, poison, at sleep, laban sa kaaway, mabilis na winawasak ang unang hukbo ng mga elitistang sundalo. Si Duke Zuan, na dating kumpiyansa, ay nagulat na makita ang kanyang pinakamahuhusay na mandirigma na ganap na napuksa ng 2 tao lamang. Napansin ni Mimori na wala sa mga nasawi ang Duke, at hinala ni Eve na hindi maglalakas loob ang Duke na ipakita ang kanyang mukha sa ganitong laban. Lalong tumitindi ang sitwasyon habang si Duke Zuan, puno ng galit, ay sumugod patungo kina Mimori at Eve, nagbubuga ng mga pagbabanta at pang-insulto. Si Costello, na nasa tabi ng Duke, ay nangangako na ipapakita ang pugot na ulo ni Eve at gagamitin ang kanyang mga labi upang gawin ang mga nakakikilabot na palamuti para sa batang babae na mahalaga kay Eve. Hindi na tinag si Mimori at sinubukang gamitin ang paralyze sa mga paparating na kalaban. Ngunit dahil sa dami ng kalaban na na-paralyze, kinailangan niyang tanggapin ang limitasyon nito na hanggang 80 lamang. Sa kabila nito, hindi siya nagpatinag, gumamit ng iba pang makapangyarihang kakayahan tulad ng Dark, upang mawala ang paningin ni Costello, na nagdulot ng kanyang pagkahulog mula sa kabayo. Habang nagkukumahog si Costello sa kanyang biglaang pagkabulag, sinaksak siya ni Eve, pinagsisihan na hindi sila naglaban ng isa sa isa. Ang taunan ng Duke ay nagmungkahi na dito lang siya sa likod nila para maprotektahan, ngunit nag-utos si Duke Zuan na tapusin sina Mimori at Eve. Gayunpaman, ang madiskarteng paggamit ni Mimori ng kasanayang Berserk ay lalong nagpabago ng takbo ng labanan, na nagdulot sa mga paralisadong kalaban na magsimula ng atakihin ang isa't isa kahit mga kakampi. Si Eve, na nagpapakita ng kanyang natatanging bilis at kasanayan sa labanan, ay nagsimulang alisin ang natitirang mga banta ng may nakamamatay na katumpakan. Sa gitna ng kaguluhan, pinayuhan ni Mimori si Eve na huwag mag-alala tungkol sa kanyang proteksyon at bigyang prioridad ang pagpatay sa mga nagtatangkang tumakas. Si Eve, sa isang bihirang sandali ng pagsasanga, ay nagpasalamat kay Mimori sa pagbibigay sa kanya ng panibagong layunin sa labanan. Dati pagod na sa walang katapusang laban, ngayon ay nakakaramdam ng kakaibang tuwa si Eve sa hamon. Habang nagpapatuloy ang labanan, natatanaw ni Duke Zuan ang kanyang mga tauhan na lubos na napuksa. Ginagamit ni Mimori ang kombinasyon ng mga kasanayang Berserk, Dark, at Poison upang lalong patayin ang kalaban. Sa kabila ng pagkawasak sa kanyang paligid, tumanggi si Duke Zuan na sumuko. Nanunumpa ng paghihiganti kahit na siya'y umatras. Si Mimori, gayunpaman, ay hindi papayag na makalayo siya ng ganoon lamang. Ginamit niya ang paralyze kay Duke, na nagdulot ng kanyang pagbagsak mula sa kabayo, na iniwan siya sa awa ni Mimori. Pinagtawanan ni Mimori ang kanyang walang saysay na mga banta,
na nagpapakita na hindi niya papayagan ang Duke na makatakas mula sa laban na ito. Nagtatapos ang eksena na wasak ang mga puwersa ni Duke Xuan, talo si Costello, at matagumpay sina Memory at Eve. Sa kabila ng mga banta ng Duke ng paghihiganti, malinaw na hindi siya tumapat sa pinagsamang lakas at diskarte ni na Memory at Eve. Ipinapakita ng labanan ang kawalang awa at determinasyon ni Memory. Pati na rin ang malalim na ugnayan at respeto sa pagitan niya at ni Eve na pinanday sa gitna ng labanan, at diyan nagtatapos ang chapter 32 ng Failure Frame. Muli kung bago ka lang sa channel ko ay huwag kalimutan mag-like, subscribe o follow para masali ka sa notification squad. Maraming salamat.